Magandang gabi po. Muli po tayo ay puri sa ating pong Panginoon sapagkat ang gabing pong ito ay Kanya po muling itinakda sa atin upang tayo po ay makapagpatuloy sa pag-aaral ng Kanya pong banal na salita. Bagamat mayroon po tayo sigurong mga ginagawang marami at may kapaguran at nais ng ating katawan lupa ay mamahinga na, ngunit kayo po ay patuloy na lumalaban sa kapaguran at nais ng katawan upang maibigay muli ang ating panahon para sa ating pong Panginoong Diyos. Alam niyo po, kung tayo ay nakapokus sa ating Panginoong Diyos ay walang anumang mga bagay ang maaring makapigil sa atin upang patuloy na ating pong magampanan ang kalooban ng ating Panginoon, lalo na po sa pag-aaral ng Kanyang banal na salita. Sapagkat ngayon po ay nasa panahon tayo ng pag-aalala ng hindi lang sa kamatayan ng ating pong Panginoong Jesucristo, kundi sa mga naging kaganapan po sa Kanyang buhay nung siya po ay narito pa sa sanlibutan, at yung mga importanteng mga naging kaganapan bago po siya na ipagkanulo ni Judas o yung mga panahon na siya ipinagkanulo na ni Judas, datapwat bago po siya hinuli ng mga sundalo upang ipataw sa kanya ang mga akusasyon na hindi naman niya ginawa, ngunit kanya pong hinarap ang lahat ng mga kahirapang yan dahil po sa atin. At tatandaan po natin mabuti at tatandaan po natin palagi, tayo po ang dahilan kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay napako sa krus, kung bakit siya ay naghirap, at kung bakit siya ay tinalikuran ng Diyos Ama, at kung bakit naparusahan ang kanyang katawang lupa doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Hindi po yan dahil sa ating kasalanan. Hindi po yan dahil sa kanyang kasalanan, sapagkat wala naman po siyang kasalanan at hindi naman po siya nakagawa ng anumang kasalanan. Ang dahilan po niyan ay tayo, ang ating kasalanan. Siya po ay namatay sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Ang dahilan po niyan, walang iba kung hindi ikaw at ako. Yan po ang katotohanan. Wala na pong ibang dahilan. Wala na pong ibang dahilan kung bakit pumarito sa sanlibutan ang Panginoong Jesucristo, kung bakit sinuong niya ang lahat ng kahirapan, maging ang kamatayan ay kanyang sinuong ayon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama, at maging ang kanyang pagkabuhay na maguli. Yan po ang dahilan niyan, walang iba kung hindi tayo. Kinakailangan po niyang mabuhay muli mula sa kamatayan upang mapanatili niya yung kaligtasan na kanya pong iginawad sa atin dahil sa pamamagitan ng kanya pong kamatayan. Siguro po kung ako yun, ang Panginoong Jesucristo, napakasarap na po sigurong manatili doon sa libingan at tahimik, walang anumang mga mabubuhay ka pang muli, makikita mo naman lahat ng maraming mga problema, kahirapan, ngunit siya po'y nabuhay hindi para sa kanyang sarili. Siya po'y namatay hindi para sa kanyang sarili. Siya ay nabuhay hindi rin sa kanyang sarili, bagkus tayo ang dahilan ng lahat po na yan. At ngayong gabi ay ating pong alalahanin at tatignan muli ang ating mga Biblia sa mga ilang naging kaganapan sa buhay ng Panginoong Jesucristo bago po siya na ipako sa krus sa bundok ng Kalbaryo. At titignan po natin kung ano ba ang mga mensahe na
dala nito at ituturo nito sa atin. Ito pong mga kaganapang ito sa buhay ng Panginoong Jesucristo. At ang ating pong pag-aralan ay hango po sa aklat ng Lucas sa kabanatang 22 at sa mga talatang 40 hanggang sa talatang 46. Nais ko po kayong anyayahan na buksan ninyo ang inyo pong mga Biblia diyan po sa Lucas, kabanatang 22, sa mga talatang 40 hanggang sa 46. Babasahin ko po sa inyo at ito po sinasabi, "At nang siya'y dumating sa dakong yaon ay sinabi niya sa kanila, magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. At siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang itsang bato, at siya'y nanikluhod na nanalangin, na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may huwag mangyari ang aking kalooban kung hindi ang iyo. At napakita sa kaniya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kaniya. At nang siya'y nang lulumo, ay nanalangin siya ng lalong maningas, at ang kaniyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. At nang magtindig siya sa kaniyang pananalangin, ay lumapit siya sa mga alagad at naratnan silang nangatutulog dahil sa hapis. At sinabi sa kanila, Bakit kayo nangatutulog? Mangagbangon kayo at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso." Ayan po ang ating pong pagkukunan ng ating pong pag-aaralan ngayong pong gabi. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa gabing ito, sapagkat kami po ay inyo pong binigyan muli ng pagkakataon upang makapagpatuloy po sa pag-aaral ng iyong banal na salita, sapagkat sa aming pag-aaral na ito ay nais niyo muli na kayo po ay makapangusap sa amin at maipaliwanag sa amin ang inyo pong mga layunin at ang inyo pong mga kalooban at ang bawat mensahe ninyo na amin pong kailangan na dapat panampalatayanan, panghawakan at pamuhayan at gawin sa amin pong buhay bilang mga patutuo ng Panginoong Jesucristo dito po sa sanlibutan. Tulungan niyo po kami muli sa gabing ito at samahan sa pamagitan ng Banal na Espiritu nang sa gayon ay mapagtanto naming mainam ang iyong salita na inyo pong ipapahayag sa amin ngayong gabi. Patuloy niyo sawayin ang dyablo at ang mga alipin niya at patuloy niyo pong hawakan ang internet upang sa ganoon maging maganda po ang signal at ang panonood at pakikinig ng bawat mga anak ninyo at mga kapatiran namin sa kanilang mga lugar para sa pag-aaral pong ito. At idalangin namin na ito po ay maging kalwalatian sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito ay patungkol po sa halaga ng saro. Ano po? Ng saro na hinarap po ng Panginoong Hesukristo at Kanya pong tinanggap na pangyayari sa Kanya pong sarili, lalo na po sa paghihirap ng Kanyang katawan at sa Kanya pong pagtitiis. Ano po? Dito po sa ating binasa kasaysayan ay nalathala po dito na ang Panginoong Hesukristo, siya po ay katulad ng kanyang naging kaugalian, siya po ay pumupunta sa isang pribadong lugar upang doon ay
ganapin ang kanya pong panalangin, pakikipag-usap sa Diyos Ama. At ito pong lugar na ito, yung pong tinatawag na Garden of Gethsemane. Ano po? Isa po itong hardin. At nung siya po ay pumaroon, ang kanya pong mga disipulo o kanyang mga alagad ay nagsisunuran sa kanya. At nung naroon na po sila sa lugar, ay iniwan po ng Panginoong Jesus yung 8 sa kanyang mga alagad, kung saan doon po sa lugar ng hardin na yon. At yung 3 ay kanya pong isinama sa kanya sa isang pribadong lugar doon po sa loob ng hardin. Kung mapapansin niyo po, 8 at 3 ay 11. Bakit 11 na sila ay samantalang 12 po yung alagad ng Panginoong Jesucristo? Ito po ay naging 11 na sapagkat si Judas po ay umalis na at tumalikod na sa Panginoong Jesucristo at siya po ay pumaroon na sa mga pari, at kanya na nga ipinagkanulo ang ating pong Panginoong Jesucristo sa kanila. At dito po, makikita po natin ang kasaysayan sa aklat po ng Marcos sa kabanatang 14. Isulat niyo po at pwede niyo basahin yan sa mga talatang 32 hanggang sa 33. Ito pong kaganapang ito. At ito pong 3 na kanya pong isinama, na iniwalay doon sa 8. Sila po ay si Apostol Pedro, si Apostol Santiago, at maging si Apostol Juan. Katulad po sinabi ko na doon po yan ay isulat sa aklat ng Marcos, kabanatang 14, sa mga talatang 32 hanggang 33. At ito po yung 2 beses na kanya pong isinama itong 3 ito sa isang special na okasyon. Una po ay doon sa aklat ng Lucas, kabanatang 8. Tignan po natin. Lucas, kabanatang 8, sa mga talatang 41 hanggang sa 56. Okay? Ito po ang kasaysayan patungkol po sa pagbuhay ng Panginoong Jesucristo sa anak ni Jairus. Yung anak po niya na babae. Tignan po natin, basahin po natin, Lucas, kabanatang 8, sa mga talatang 41 hanggang 16. At narito lumapit ang isang lalaking nagngangalang Jairo, at siya ay isang pinuno sa sinagoga, at siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at ipinamanhik sa kanya na pumasok sa kaniyang bahay, sapagkat siya ay may isang bugtong na anak na babae na may 12 taong gulang, at siya ay naghihingalo. Datapwat samantalang siya ay lumalakad, ay siniksik siya ng karamihan. At isang babae na may 12 taon nang inaagasan na ginagamot sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay, at sino may walang makapagpagaling sa kaniya ay lumapit sa kaniyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit at pagdakay na ampat ang kaniyang agas. At sinabi ni Jesus, "Sino ang humipo sa akin?" At nang tumanggi ang lahat ay sinabi ni Pedro at ng mga kasama niya, "Guro, iniimpit ka at sinisiksik ka ng karamihan." Datapwat sinabi ni Jesus, "May humipo sa akin, sapagkat naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin." At nang makita ng babae na siya hindi nalingid, ay lumapit siya na nangangatal
at nagpapatira pa sa harapan niya na isinaysay sa harapan ng buong bayan ang dahil kung bakit siya ay hinipo niya at kung paanong gumaling siya sa pagkadaka. At sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa. Samantala nagsasalita pa siya, ay dumating ang isa na mula sa bahay ng pinuno sa sinagoga na sinasabi, patay na ang anak mong babae, huwag mong bagabagin ang guro. Datapwat nang marinig ito ni Jesus, ay sumagot sa kanya, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang, at siya ay gagaling. At nang dumating siya sa bahay, ay hindi niya ipinahintulot na pumasok na kasama niya ang sinumang tao, maliban na kay Pedro at kay Juan at kay Santiago at ang ama ng dalaga at ng ina nito. Ayan po, nung pumasok po sila sa bahay, isinama ng Panginoong Hesus si Apostol Pedro, Santiago at si Apostol Juan. Yan po ang unang pagkakataon na isinama niya itong tatlo sa isang mahalagang okasyon. Ang ikalawa po ay sa kabanatang 9 ng Lucas, at sa mga talatang 28 hanggang sa talatang 36. Isulat niyo po at basahin niyo na lamang po para hindi tayo magtagal. At yan po ay nung panahon po ng pagbabagong anyo ng ating pong Panginoong Jesucristo o yung tinatawag po sa English na Transfiguration. At ito na nga yung ikatlo na isinama niya itong tatlong ito sa napakahalagang okasyon. Ngayon, dito sa kanyang pananalangin sa Diyos patungkol po sa saro na kanya pong hinaharap. Ayan pong saro ng kahirapan na kanyang bubuhatin sa kanyang katawang lupa. Ngayon, marahil tatanungin natin, bakit itong tatlo lang ito ang kanyang isinasama? Bakit yung 8 ay kanyang hindi isinasama at inihihiwalay? Alam niyo po, mayroon pong isang mensaheng pang-spiritual dito na ating pong matututunan at yan po ipinapahayag ng ating pong Panginoong Hesukristo. At ito pong mga okasyon na ito ay mayroon pong kinalaman sa kamatayan. May kinalaman po sa kamatayan. Titignan po natin, una, doon po sa bahay ni Jairo, ay dito po, yung kanyang anak ay namatay, at ito po ay binuhay ng ating pong Panginoong Hesukristo. At ito pong tagumpay na ito ay nagpapatunay po na ang Panginoong Hesukristo ay tinalo niya ang kamatayan. Tinalo niya ang kamatayan. Doon po naman sa bundok na kung saan nagkaroon po ng pagbabagong anyo ang ating pong Panginoong Hesukristo, ay ipinapahayag naman po doon yung pong kalwalhatian ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Sana roon ay kausap po niya si Propeta Elijah at maging si Moises. At yan nga po sa kabanatang 9 ng aklat po ng Lucas. Yan po ang pinakikita dyan, yung kalwalhatian niya sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Una, doon sa tahanan ni Jairus, ang minsaheng pinakikita ay kung paanong tinalo niya ang kamatayan. At dito naman sa
pagpapalit, pagpabagong anyo, ay pinakikita po rito ang kanyang kalwalhatian sa pamamagitan ng kanya pong kamatayan. At ngayon, dito po sa ating pinag-aaralan, ang ikatlong pagkakataon po, mahalagang okasyon, dito po sa Lucas, kabanatang 22, ang ating binasa kanina, iyan po naman, makikita natin dito na ang Panginoong Jesucristo ay isinuko niya ang kanyang sarili sa kamatayan. Isinuko niya ang kanyang sarili sa kamatayan sa pamamagitan ng pagharap niya dito po sa saro. Tatandaan niyo po, ano ang panalangin ng Panginoong Jesucristo sa Diyos Ama? Kung iyong luluubin, ay alisin mo itong saro sa akin. Datapwat hindi ang aking kalooban ang mangyari kung hindi ang kalooban mo. Kaya dito makikita natin na kanyang isinusuko ang kanyang katawang lupa sa kamatayan, sapagkat ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo ang nagiging daan tungo sa kaligtasan ng sanlibutan. Tayo po ay naligtas sa pamagitan ng kamatayan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya kanyang isinuko ang kanyang sarili sa kamatayan. Hindi dahil sa siya ay nasumpungan na siya ay nagkasala o siya ay may kasalanan. Hindi po. Siya po ay ginawang makasalanan dahil sa atin. Noong panahon na nandun siya sa cross at sa ikasyam na oras na nagkaroon po ng kadiliman, doon po sa kalupaan, doon po sa Kalbaryo, ay yan po ang panahon na ginawa o itinuring siya ng Diyos na isang makasalanan dahil nga sa buhat-buhat niya ang kasalanan mo at kasalanan ko at kasalanan ng sanlibutan doon po sa kanyang balikat. Kaya ang kanyang katawang lupa ay naghirap at namatay sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Ngayon po, ang tanong, ano ang kinalaman nito? Dito sa tatlo, itong si Apostol Pedro, si Apostol Santiago at si Apostol Juan. Ganito po yan, mga kapatid. Dito po sa tatlo at sa lahat po ng mga alagad ng Panginoong Hesukristo, ang una pong namatay sa kanila ay si Apostol Santiago. Siya po ang unang namatay. Kaya yung pong kamatayan doon po sa tahanan ni Jairus, kamatayan ng kanyang anak, yan po ang may kinakaugnayan sa pagkamatay po ni Apostol Santiago. Ngayon, ito namang si Apostol Juan, siya naman po yung huli sa lahat ng apostol na namatay. Kaya ito ay mayroon din pong kaugnayan doon po sa kamatayan na hinarap po ng ating Panginoong Jesucristo. At ito naman po si Apostol Pedro, siya po yung dumanas ng talagang kahirapan sa kanyang kamatayan sapagkat siya po ay ipinako rin sa krus. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo, datapwat hiniling po ni Apostol Pedro na baliktad ang pagkapako sa kanya. Yan po ay ayon sa kasaysayan, na ang kanyang ulo ay nasa baba sapagkat hindi po siya hindi niya matanggap na maaari siyang maikumpara sa Panginoong Jesucristo sapagkat siya po ay isa lamang ding tao. At yan po yung kinalaman nitong tatlo. Patungkol po dito sa kamatayan. At yan po ay naging kaganapan sa kanilang sariling buhay. Alam niyo po, ang Panginoong Jesucristo bilang anak ng Diyos, alam niya po ang lahat ng mga bagay at alam niya kung ano ang mga mangyayari.
Ano? At dahil sa nalalaman din po niya na siya po ay babangon mula sa kamatayan, ay hindi po siya natakot na mamatay. Hindi siya natakot na kanyang isinuko ang kanyang katawang lupa sa kamatayan. Bagamat ay naramdaman niya at naranasan niya yung pong kapighatian ng kanya pong kaluluwa, sapagkat nakikita niya, nalalaman niya kung ano ang kanyang mararanasan sa mga panahong yun pagkatapos ng kanyang panalangin sa Panginoon doon po sa loob ng hardin. At ang mga susunod po na bahagi kasi na mangyayari ay yun na nga, ipagkakanulo na siya ni Judas, at pagkatapos siya na po ay huhulihin, at pagkatapos siya po ay harap na sa kahihiyan, siya po ay aabusuhin, lalapastanganin, ipapahiya po siya, sasaktan po siya, at yun na nga, ipapako siya sa krus. Kaya nung kanya pong makita na yung mga susunod na magiging kaganapan sa kanya pong sarili, ay lalo pang nanalangin ng higit ang ating pong Panginoong Jesucristo, sapagkat nalalaman niya na siya po ay gagawin ng isang makasalanan dahil sa atin, at dahil po diyan siya ay mahihiwalay sa kanyang ama. Sa kanyang ama. Kaya kanya pong tinawag ito na isa pong saro na kanya pong iinumin. Ano pong iinumin niya rito? Hindi po tubig, hindi po saro ng tubig, hindi po saro ng alak, kung hindi saro ng kahirapan at kamatayan. Dahil ang saro ito ay saro ng ating mga kasalanan at karumihan. Yan po iinumin ng Panginoong Jesucristo sa kanyang katawang lupa. Kaya, makita na niya na yan po ang mga susunod na maging kaganapan sa kanya pong sarili, siya po ay talagang nanalangin ng mas higit pang taimtim sa kanyang Ama, sa Diyos Ama. Makikita po natin dito na sa lahat po ng ginagawa ng Panginoong Jesucristo, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama, siya po ay gumaganap na mayroong pagpapasakop sa mga kamay ng Diyos Ama, sa kanyang kalooban at sa kanyang kapangyarihan. At ginagampanan po niya ito ng mayroong pananampalataya sa kanyang Ama. Dito po, ito pong si Dr. Lucas ay kanya pong binanggit dito. Bagamat dito lamang sa kanyang ebanghelyo nabanggit ito. Yung pong pawis ng Panginoong Jesucristo na tumutulo sa lupa ay isa na pong dugo. Isa na pong dugo dahil po yan sa kanyang kapighatian. Pang titingnan niyo po kung ano po yung kapighatian, yung hapis na nararamdaman ng Panginoong Jesucristo sa kanyang kalooban, sapagkat haharapin niya na at iinumin niya na ang saro ng kasalanan ng sanlibutan. At ito'y kanyang pagdurusahan doon po sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Kaya ito po sinabi ni Dr. Lucas, sapagkat siya po ay isang doktor, mediko, kanyang pinag-aralan, inimbestigahan niya, sa pamamagitan ng siyentipiko,
kumbaga sa English yung medical term, ano po, ay ang tawag dito, na-confirm po yan ni Dr. Lucas na yung pong ganong katinding hinagpis ng kaluluwa ng Panginoong Jesucristo na kanyang naranasan at habang siya'y nananalangin ay lumalabas ang pawis sa kanyang katawan. At ang pawis nga na lumalabas sa kanyang katawan ay isa ng dugo na hindi po tubig kung hindi isa na pong dugo at yan po ay pumapatak sa lupa. Ano po? At dito po ay ipinapahayag po ang talagang kahirapan sa damdamin ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang sa kanyang katawang lupa, yung pong talagang kung sa English yung stress, at yung kanyang emosyon, ayan po yung yan po yung nagpalabas ng dugo na naihalo po sa kanyang pawis. So, kung titignan po natin, at tayo nararanasan po natin ang ma-stress, di ba? Nararanasan natin ang magdalumhati. Ngunit hindi po tayo pinagpapawisan ng dugo. O dito po, inilalarawan kung gaano po kagrabe yung naging karanasan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Una po, si Adan ay nagkasala doon sa loob ng hardin at siya po ay nahatulan ng Diyos at sa kanyang naging kaparusahan, sabi ng Panginoon, sa aklat po ng Henesis sa kabanatang 3 sa talatang 11, ikaw ay magpapawis muna bago ka kakain. Diyan po nag-umpisa ang pagpapawis ng tao. Nung hindi pa po nagkakasala si Adan, hindi po siya pinagpapawisan doon po sa loob ng hardin sapagkat ang loob po ng hardin ay hindi po mainit presko po doon. Datapat nung siya po ay nagkasala, siya ay pinalabas ng Diyos sa loob ng hardin at sinabi po ng Diyos, ikaw ay maghihirap muna. Magpapatulo ka muna ng pawis bago ka kakain. At yan po nararanasan natin ngayon. Tayo ay nagpapawis bago tayo makakain. At ang Panginoong Yesus naman po bilang huling Adan ay sumunod sa Diyos Ama. At doon din po sa loob ng hardin, ay tinalo niya ang kasalanan. Kasalanan ni Adan na naipamana sa atin, diyan po tinalo ng Panginoong Jesucristo, ang kasalanan na yan. Si Adan nagkasala sa loob ng hardin. Ang Panginoong Jesucristo naman, tinalo niya ang kasalanan sa loob din po ng hardin. Bagamat ibang hardin po ito, sapagkat ang Eden po ay pinotektahan po yan ng ating Panginoon. At dito po sa hardin ng Getsemani ay tinalo ng Panginoong Jesucristo ang kasalanan ni Adan. Dinaig po niya yan sapagkat nasunod po ng Panginoong Jesucristo ang kalooban ng Diyos Ama. At hinarap niya yung saro na yan ng paghihirap. Upang tayo po na mga makasalanan ay hindi na maghirap
bagkos maligtas tayo dyan at mapatawad sa ating mga kasalanan. Kung inyo pong mapapansin, itong si Dr. Lucas po, siya lang ang tanging nagsulat ng Ebanghelyo na siya po ang bumanggit patungkol po sa ministeryo ng anghel. At dyan nga po sa talatang 42, sinabi na dyan, 43, basahin ko po, sabi rito, at napakita sa kaniya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kaniya. Dito po, nabanggit niya na mayroong isang anghel na nagsilbi sa ating pong Panginoong Hesukristo. At ang anghel po ay dumating hindi para mamatay, para sa ating kaligtasan. Kung hindi, kanya pong ipinagkaloob ang kalakasan sa ating pong tagapagligtas sa Panginoong Hesukristo. Kalakasan nagmumula sa Diyos Ama. Upang kanya pong mapaglabanan at mapagtungkumpayan ang kahirapan maging ang kamatayan. Alam niyo po, mayroon nga nagsabi na ang bawat buhay ay mayroon pong Getsemani. Mayroon daw pong garden ng Getsemani. Ibig sabihin, mayroon pong mga paghihirap na naranasan. At diyan po nakita natin ang paghihirap ng Panginoong Hesukristo sa kanyang kalooban. At ang bawat Getsemani naman ay mayroon pong anghel. Mayroon pong anghel na nagbibigay po ng tinatawag na encouragement sa mga tao ng Diyos o sa panahon ng kanyang pakikipagdigma at panalangin laban po sa mga desisyon na talaga namang mayroon pong katumbas na halaga. Mayroong katumbas na halaga. Ngayon pong desisyon ng Panginoong Hesukristo, napakalaking halagang katumbas ng kanyang suungin at suungin ang kahirapan at kamatayan sa pamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. Yan po pinakikita rin ng larawan. Tayo po ay may mga nararanasang Getsemani sa ating buhay. Datapwat, sinasabi po ng ating mga talata na hindi tayo dapat magkaroon ng anumang mga kagulumihanan. Sapagkat sa bawat Getsemani, sa ating pong buhay, ay mayroong isang alipin ng Diyos na siyang magbibigay sa atin ng kalakasan habang tayo'y nakikipagdigma at nananalangin patungkol po sa mga desisyon natin na mayroong katumbas na malaking halaga. Marahil kahirapan, kawalan, o kamatayan. Katulad po na naranasan ng Panginoong Hesukristo. Doon po sa hardin ng Getsemani ay dumating ang isang anghel upang palakasin ang Panginoong Hesukristo. At kanyang napagdesisyonan na harapin at tanggapin ang kalooban ng Diyos at siya'y sumunod hanggang sa kamatayan. Mayroon pong mga hamon sa ating buhay na kailangan po nating magdesisyon. At ang desisyon po yan ay hindi basta-bastang desisyon. Desisyon na kung saan kailangan nating talikuran ang ating sarili
desisyon kung saan kailangan nating harapin at tanggapin anuman ang maging consequences nito. Maayos man o hindi. Ano po, ay mayroon tayong mga ganong desisyon. Sa ngayon po bilang isang mananampalataya, nasa atin na po ang banal na Espiritu ng Diyos. Hindi na po ang anghel ng Diyos ang paparito sa atin upang tayo bigyan ng kalakasan sapagkat nasa atin na po ang banal na Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Kaya huwag po tayong magkaroon ng anumang takot o pangamba sa pagharap sa mga desisyon na kung saan kailangan natin gawin at sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Pagdurusa man o kamatayan ang kahantungan nito. Kung ating alam na tayo ay ligtas at ang ating kinabukasan ay nasa kamay ng ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang pagbabalik, tayo'y kanyang bubuhayin muli kung tayo ay mamamatay. Kung tayo manatiling buhay, tayo kanyang kukunin at iaalis dito sa makasalanang sanlibutan. Yan po ang pag-asa na mayroon tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kung alam po natin at kung mayroon tayong kaunawaan sa lahat ng yan, wala pong anumang pangamba takot na magiging hadlang upang sundin natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ulitin ko po, nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo, tinalo niya ang kasalanan, tinalo niya ang kamatayan. Nang tayo'y kanyang iniligtas mula sa kasalanan, tinalo rin po natin ang kasalanan. At bagamat tayo'y maaring mamatay sa ating katawang lupa, ngunit nasasaad sa banal na kasulatan, lalong-lalo na po sa aklat ng unang Korinto, na ang kamatayan ay atin ding tatalunin sapagkat sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, muli niya tayong bubuhayin at kasama ng ating kaluluwa at espiritu, mamumuhay tayo na magpawalang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Ang tagumpay ng Panginoong Jesucristo ay tagumpay ng bawat sa Kanya ay sumampalataya bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon. At tagumpay ng bawat mananampalataya na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ang kabuuan po ng ating pinag-aralan ngayong gabi ay hindi po yan nakatutok sa kahirapan at kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Bagkus, doon po sa tagumpay na kanyang nagampanan. Napagtagumpayan niya ang kasalanan, napagtagumpayan niya ang kahirapan, napagtagumpayan niya ang kamatayan, sapagkat siya po ay nabuhay na maguli. Yan po ang kung ano ang naging kaganapan sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. At napakahalaga po ang kanyang pagtatagumpay. At dahil po dyan, maaari nang maligtas ang sinuman sa kanya'y sasampalataya at tatanggap bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon. Kaya nga po, tulad ng sinabi ko, kung ika'y ligtas na, ang tagumpay na yan ay nakamtan mo na sapagkat ang tagumpay ng Panginoong Jesucristo ay naibahagi na sa iyo nung ikaw ay kanyang iniligtas na. Kaya wala na tayong dapat pang katakutan sapagkat
bago pa man dumating ang lahat ng maaari nating maranasan, maging ang kamatayan, yan po ay napagtagumpayan na natin. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa iyo pong salita na amin pong napag-aralan ngayong gabi. Ang Panginoong Jesucristo ay hindi lamang po naghirap, hindi lamang namatay dahil sa aming mga kasalanan, bagkus siya po'y nabuhay na maguli. At ang kanyang pagkabuhay na maguli ay kanya pong tinalo ang kasalanan, ang kamatayan, at lahat ng kahirapan. At dahil po dyan, kaming lumapit sa Kanya na may pananampalataya, humingi ng Kanyang kapatawaran at kaligtasan, ay naibahagi sa amin ang tagumpay na yan, Panginoon. Bago pa namin maranasan ang kahirapan at kamatayan, ang tagumpay ay nasa amin na, sapagkat muli kami ay bubuhayin mo upang dalhin sa inyong kaharian na kung saan diyan po ay wala na kaming mararanasang anumang kahirapan, pagdurusa o kapighatian, sapagkat kami ay naligtas na sa presensya at kapangyarihan ng kasalanan at kami mabubuhay na magpawalang hanggan sa piling ng aming Panginoong Jesucristo. Gamitin niyo po ang salita niyong ito at mga katotohanan ito na inyong instrumentong magsilbing hamon at kalakasan at katatagan ng bawat anak ninyo. Tulungan niyo po kami na panampalataya na namin. Ito pong natapos ng ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus sa bundok ng Kalbaryo at higit sa lahat ang tagumpay na Kanya pong na nagampanan ay dapat namin pong panampalatayanan itong aming maging sandigan upang kami hindi magkaroon ng anumang mga pagkatakot at pag-aalinlangan sa amin pong pagpapasakop at pagsunod sa inyo. Maraming salamat po itong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Diyan po muli mga kapatid sa Panginoon, pansamantalang tatapos ang ating pong pag-aaral ng Kanyang salita dito po sa ating online Bible study ayon sa Biblia. Hanggang sa susunod na Huwebes po. Maraming salamat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.